Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na Person of Integrity. So, ikaapat ay active listening. So, James chapter 1 verse 19 ang sabi rito, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Sa Tagalog, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. So, sa unang teaching, punta tayo. Ang sabi rito, active listening, enhance leadership influence. Kung ang tao ay nakikinig o kung ang tao ay pinakikinggan ang ibang tao, ay madali siyang maging leader. Kumbaga, siya ay isang leader. Kung siya ay isang magaling na leader, kung pinakikinggan niya yung mga taong nakakasama niya, kung meron siyang tinatawag na active listening. Siyempre nga naman, kapag ang isang tao, kapag pinakinggan mo, kapag nalaman mo kung anong gusto, kung anong nararamdaman, mapapamunuan mo siya, maiintindihan mo siya, at malalaman mo kung paano pamumunuan yung taong iyon. So, ang sabi rito, active listening, enhance leadership influence. So, ma-enhance yung leadership natin sa pamamagitan ng active listening, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kasama natin. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, mga magulang, dapat lalo na sa mga anak natin, ay dapat pinapakinggan natin sila. Tapos, mabagal tayo magsalita at mabagal din dapat tayo na magalit sa kanila. Kasi, syempre nga naman, ang tao kasi or ang bata kasi kapag imbis na pagalitan mo, pag pinagalitan mo, lalong lalayo sa yung loob niyan lalong hindi magsasalita yan lalong hindi mag-o-open yan Syempre, kumbaga, ikaw na magulang, dapat wag mong pagalitan, ganun, or maging mahinahon lang tayo dapat pinapakinggan natin yung mga anak natin. Kumbaga, for example, sinasabi mo, napapansin mo natatamad-tamad, ganun, pwede mong dapat tanungin muna natin na, "Anak, bakit ba ganito? Bakit ba hindi ka gaganyan-ganyan?" Syempre, malay mo walang motibasyon, walang kung ano-ano, pero kaya sabi nga ganun, dapat daw ang mga magulang ay mabilis makinig sa anak, imbes na pagalitan agad, ay dapat iniintindi muna, ganun. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, children must listen to advice and accept discipline. So, yun, sa kabila na yun, tayo naman ng mga anak, tayo ng mga bata, ay dapat marunong tayong tumanggap ng disiplina. Dapat marunong tayong tumanggap ng payo galing sa mga magulang natin. Syempre nga naman, tayo ay mga bata pa, hindi pa tayo ganun ka-mature. So, nakakagawa pa talaga tayo. Kumbaga, marami sa mga ginagawa natin ay mali. Marami sa mga kilos natin ay mali. So, dapat handa tayong tumanggap ng disiplina sa mga pagkakamaling iyon. Dapat hindi tayo dapat magpakumbaba lang, ganun. So, punta tayo sa application. Paano nga ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? So, unang-una rito, seek to understand before you reprimand. Ibig sabihin na yun, dapat nauuna yung pag-intindi bago yung pagkagalit mo, bago yung reaction mo na pagalitan yung isang tao. Dapat inuuna yung pag-unawa, dapat maging bukas tayo sa pag-unawa na bakit ba nagkaganto, bakit ba ganyan, bakit ba nangyari to, bakit ba nagawa niya to, gano'n. So, imbis na, kumbaga, seek to understand. Kapag tayo nagtatanong, dapat magtanong tayo hindi dahil gusto natin pagalitan yung isang tao. Dapat magtanong tayo dahil gusto nating maintindihan yung isang tao. So, sa ikalawang application, ang sabi rito, manage and control your anger. So, ayun, dapat manage. So, dapat nakokontrol natin yung galit natin. Kasi wala namang magandang nagagawa yan Hindi naman nakakasolve ng kung anong problema yung galit na yan or yung
yung pagkapaggalit ka, ganun. So sa ikatlong application na sabi rito, listen to grow in wisdom. So makinig tayo nang sa ganun mapakinggan natin yung iba't ibang hinanaing ng ibang tao, and at the same time matuto rin tayo. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.